Alamin pa natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula mismo kay mobile journalist Ivan Tarinque. Ivan, ay magkano ba ibinibenta yung mga imahen dyan sa Quiapo? So Pops J, no, halo-halo kasi yung mga tinitinda, no, meron nga tayo, no, nakita, no, mula sa panyo, bimpo, hanggang doon sa miniature na statues, no. Yung mga panyo, Pops J, nasa 25 pesos isang Kada isa. piraso, no. Tapos yung sa mga miniatures naman, ang pinakamura is 80 pesos, no, na talagang sobrang liit lang, no. Pero ayun nga, no, Pops J, marami para sa kanila kasi itong pagtitinda, ito is part na rin ng kanilang devotion, Pops J. Okay, pagka ba sa Quiapo mo mismo binili ang mga yan, yung paniwala ng iba, parang mas may bisa, ano? Parang ganun yata yung kanilang paniniwala. Tama ba? Pops J, halo-halo, no? Pero actually kasi, yung sa kanila kasi ang ginagawa nila, ipinapabless nila. No? Pagkabili nila nung miniature na statue, Yun ang gagamitin nila. yun ang gagamitin nila, no? Ipapabless nila. Actually, yung iba nga binibilhan pa to nung mga damit. No? Maraming damit na tayong nakita kanina, no, Pops J, yun nga, no? Pagkatapos nila bilhin, idadali nila magsisimba na rin sila. No, kasi Para ma-bless. Para ma-bless. No? At yun nga, pag na-bless na yun, parang mas magaan daw sa kanilang loob, Pops J. Ivan, itong mga nagtitinda sa paligid ng simbahan ng Quiapo, doon na rin ba nakatira ang iba dyan? Ano kaya ang nag-udyok sa kanila para manatili sa Quiapo? Pops J, yung iba umuwi. No? Parang ayaw na nilang iwan yung lugar na yan, ano? Actually, Pops J, yung kausap natin no, kanina, si Nanay Carmenda, talagang may chance siya lumipat ng ibang bansa. No? Actually, nakalipat na siya. No? Nakapunta na siya sa Canada. Pero after talaga a few months, sabi niya, parang mas gusto niya sa Quiapo. Kaya bumalik talaga siya sa Quiapo. No? And yun nga, hindi niya ma-explain na, bakit, parang iba yung parang iba na siguro yung takbo ng buhay mo doon kung napatuloy ka doon sa Canada. Pero sabi niya, di sir, talagang kailangan ko bumalik dito kasi andito yung ano, kasi parang lahat daw ng hinihiling niya, no, Mahal na itim na Nazareno, yun ang paniniwala nila. Pero sa mismong pista ng itim na Nazareno, hindi ba paalisin din muna sila dun sa kanilang pwesto? Anong ginagawa nila nung araw na yon? Actually, Pops Sa mismong traslasyon. Ayun nga, Pops J, no? Usually kasi mamayang 6 p.m., mamaya dapat linis na, no, yung paligid. Clear na dapat. Ng Quiapo. So, kaya tanong ko sila, ma'am, paano yun? Wala kayong benta 2 araw. Okay lang, sir, kahit masiro kami 2 araw, 2 araw lang naman sa isang taon at para naman daw doon sa kanilang poong Nazareno. So ano yun, Ivan, umuwi muna sila o nandun na lamang sila sa area? Actually, Pops, uuwi sila mamaya kasi kailangan lahat ng nandoon sa paligid ng Quiapo Church ay talagang Walang malinis. katao-tao. Walang katao-tao. No? Kasi expected natin pagdating ng January 9, punong-puno Correct. ng mga deboto ito, Pops J. Ivan, sa ngayon nakafocus ang coverage sa pahalik sa Quirino Grandstand. Pero kamusta ba ang sitwasyon sa mismong Quiapo nung nagpunta ka doon kanina? Marami pa rin bang nagsisimba? Kanina, Pops J, marami pa rin yung nagsisimba actually. No? Halo-halo, no? May deboto, merong namamana, kung ano-anong ginagawa, anong mga tao doon. Ano, Pops J, parang yun nga, no? Halo-halo talaga. No? May kanya-kanya silang purpose. Bakit sila pumupunta doon? Yung iba, kailangan parang may mga sakit. May hinihiling. May hinihiling, no? Iba, taon-taon na talaga nandun. Tama ka dyan, Pops J. No? Talaga, iba talaga yearly yung devotion nila dito sa Nazareno. Talagang hindi talaga makipag... Tinatanong ko nga, Pops J, isa doon, ano yun, sir, pag every year nagtatraslasyon, di ka ba natatakot, di ka ba napapagod na syempre siksikan doon, iba yung intensity kasi Correct, nasubukan ko, Pops J. Pumasok, iba talaga, ano, sabi na, hindi sir, para naman sa paniniwala namin. So, doon, Pops J, doon mo ma-identify na talagang malalim yung kanilang pinanghuhugutan, Pops J. Alright, maraming salamat. Mobile Journal, Ivan Tarinque.